Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay at shoutout kay One Piece PH. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Hygiene. Bulong ni Heying, kung handa akong bigyan ka ng pagkakataon, handa ka bang bumalik? Ano, kuya, ikaw, gusto mo siyang bigyan ng isa pang pagkakataon? Ito, paano gagawin ito? Traidor siya. Oo, kung may pagkakataon ang mga traidor, sino ang magbibigay ng lahat para mapanatili ang katapatan? Elder, hindi dapat itakda ang ganyang precedent. Sa sandaling itaas ni Heying ang opinyon na ito, agad na tumutol ang lahat ng sabay-sabay, halatang labis na ayaw. Ngumiti ng pilit si Hygiene. Sa katunayan, nang gawin ni Heying ang kahilingang ito, talagang naantig siya saglit, ngunit ang ganitong uri ng pananabik ay ganap na nawala sa isang segundo. Nakakatakot ang mga salita ng mga tao, pakinggan mo ang mga panunuya at pangungutya ng mga taong ito, ang lakas ng reaksyon nila bago ako pumayag, paano kung pumayag talaga ako? Kahit na hindi sinisisi ng mga matatanda ang kanilang sarili para dito, paano ito haharapin ng mga kasamahan na ito? Hindi alam ni Hygiene ang tungkol dito. Sa lugar ng trabaho, mahusay na walang opinyon ang boss sa iyo, ngunit kung ang relasyon sa mga kasamahan ay masyadong masama, mahihirapan ka rin. Bibigyan ka nila ng maliliit na sapatos na isusuot at magpapahirap sa iyong trabaho. At the same time, lahat ng futures mo ay basically wasak. Kahit magsikap ka, hindi mo kayang labanan ang prejudice ng mga tao. Elder, kapag pinagtaksilan, hindi na ito gagamitin habang buhay. Alam ni Hygiene na napakabait ng Elder kay Hygiene, at pinahahalagahan din niya ito. Sa pagkakataong ito, natatakot ako na mabaygo ka. Gayunpaman, kung may kabilang buhay, handa si Hygiene na maging toro at kabayo bilang kapalit ng kanyang kabaitan. Nang marinig ang sagot ni Hygiene, marami sa kanyang mga kasamahan ang nagpakita ng nasisiyahang ekspresyon. Para sa kanila, hindi ito masyadong masama. Si Sombra naman ay medyo nagtatampo. Ang pagtataksil ni Hygiene ay talagang nagpagalit sa kanya noong una, total si Hygiene ay isa sa kanyang mga pinagkakatiwalaang subordinate. Pero pagkatalikod niya, sobrang heartbroken niya. Para sa kanya, tinuring niya talaga si Hygiene na parang kanyang kalahating anak, at ang kanyang pagkakanulo ay katumbas ng matinding pagsaksak sa kanyang sarili sa puso. Gusto talaga niyang bigyan ng pagkakataon si Hygiene na magbago ng kanyang paraan. Ang batang ito ay kasama niya sa loob ng maraming taon, at mayroon pa rin siyang pangkalahatang pag-unawa sa kanyang ugali. Kung hindi siya pipilitin, hinding-hindi niya ipagkakanulo ang sarili niya. Pero naging ganito na ang opinyon ng publiko, wala nang masabi pa si Soying, kaya tumango siya. Okay, you and I have worked together for many years. Kahit pinagtaksilan mo kami, I will always give you a decent way to die. Ako na mismo ang magkikita sa iyong daan. Ibinaba ni Hygiene ang kanyang ulo at itinaas ang kanyang kamay, salamat, Elder. Sa bahagyang pag-angat ng kamay ni Heying, isang buga ng itim na hangin ang agad na namuo sa kanyang kamay. Sa sumunod na segundo, bahagyang itinaas niya si Hygiene sa kanyang harapan, binigyan siya ng tingin na hindi matiis, at sa wakas ay ipinikit niya ang kanyang mga mata, at dahan-daang ipapatong ang kanyang kamay sa kanyang ulo. Ngunit halos sa sandaling ito, ang buong espasyo ay biglang yumanig ng malakas. Nagulat ang lahat, at ang itim na anino ay tumigil sa kanyang ginagawa, at halos hindi sinasadyang tumingin sa dagat ng dugo ng magkasama. Kung tama ang pakiramdam ngayon, ang buong malaking lugar na panginginig ng boses ay dapat magmula sa dagat ng dugo. Ngunit ang problema ay kapag ang lahat ay tumingin sa dagat ng dugo, ang buong dagat ng dugo ay ganap na kalmado, at tila wala silang nakitang mali. Paano ito nangyayari? Pwede ba, hallucination lang?
Hindi. Malinaw na naramdaman ko ang isang panginginig ng boses na nagmumula sa dagat ng dugo, na naging sanhi ng pag-vibrate ng buong espasyo sa ilalim ng lupa. Bakit? Bakit walang sumasalamin sa dagat ng dugo? Isang grupo ng mga tao ang tumingin sa akin at ako ay tumingin sa iyo, at sila ay puno ng pagdududa sa ilang sandali. Ang itim na anino ay tumitig sa dagat ng dugo ng malapitan, nang walang sinasabi. Kahit na ang buong oras ng pagyanig ay napakaikli, ang buoyancy ng pagbabago-bago ay napakalaki. Ngunit kung ano ang maaaring maging sanhi ng gayong malaking pagbabago ay tiyak na hindi kasing simple ng naisip. Sa likod ng pangyayaring ito, dapat mayroong isang bagay na talagang malalim. Gayunpaman, ano ang maaaring malalim? May mga aksidente kaya sa ilalim ng dagat. Hindi dapat magkaroon ng anumang mga sorpresa. Si Han Sanchen ay direktang dinurog ng dugong pagong sa ilalim ng dagat, kaya syempre, ang taong ito ay karaniwang walang pag-asa na mabuhay, lalo na kung siya ay nasa dagat pa ng dugo. Mamamatay lang siya, kahit na ganoon katagal, dapat din siyang mamatay ng lubusan. Malabong lumabas ang mga aksidente mula doon. Ngunit, ano ang nangyari sa vibration? Elder, baka si Han Sanchen. Ang nasasakupan na kanina pa kalmado ay lumipat sa gilid ni Heying at mahinang nagsalita. Han Sanchen. Si Heying ay tumingin sa kanya na may kainahinala, sa tingin mo rin ba na ang pagkabigla ngayon ay malamang na sanhi ng Han Sanchen? Ang mga nasasakupan ay hindi talaga alam. Ayon sa normal na logika, imposibleng labanan ang pagong ng dugo sa dagat ng dugo. Makatuwiran na ang sino mang papasok ay magtatapos lamang sa kamatayan, ngunit hindi siya nagpatuloy. Tumanggo si Soying, pero dahil siya si Han Sanchen. Ang mga nasasakupan ni Han Sanchen ay nagtanong din tungkol sa ilang impormasyon. Ang taong ito ay madalas na gumagawa ng ilang hindi natural na mga bagay. Marami siyang palayaw sa Jiangho. Ngunit ang lahat ng mga palayaw ay pawang papuri para sa taong ito na laging nagagawa ng mga himala. Bagamat ang dagat ng dugo at ang dugong pagong ay masyadong mabangis upang sabihin ang anumang bagay, kailangan nating mag-ingat laban sa taong ito. Sabi ng subordinate. Sumang-ayon si Heying, ngunit nang siya ay tetango, may nagsabi, Duolong, bagamat tama kang maging maingat, hindi mo kailangang maging ganito. Alam ng lahat ang kapangyarihan ng dagat ng dugo, at alam ninyong lahat ang kapangyarihan ng pagong ng dugo. Sa ganitong mga sitwasyon, maaari pa ring ibalikwas ni Han Sanchen ang mga talahanayan laban sa hangin. Tama, iniisip din ng mga nasasakupan ko na tama si Duolong na mag-ingat, pero hindi naman kailangang mag-ingat, di ba? Sa kanyang mga kasamahan, si Duolong ay nakagawa na ng malalaking kontribusyon sa pamamagitan ng paggamit sa kanyang mga nakaraang hula, na makikita ng lahat. Ngayon, nang maglabas na naman siya ng mga opinyon, maging ang mga matatanda na noon pa man ay mas paninindigan ay nagsimulang makinig ng mabuti, hindi ito magandang balita para sa lahat. Kung tutuusin, alam ng lahat na kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, ang Duolong na ito ay tiyak na magiging tiwala ng matanda sa maikling panahon. Ang pangalawang kapitan, si Haijin, ay nawala na sa kanyang posisyon, at ang bakante sa pangalawang kolum ay kailangang mapunan kaagad. Nakatitig ang lahat sa piraso ng taba na ito, at natural na nagtaas ng pagtutol sa oras na ito. Hindi nagsalita si Sombra. Sa ilang lawak, ang sinabi ng magkabilang panig ay may kanya-kanyang dahilan. Walang masama sa pagiging maingat, ngunit ang labis na pag-iingat ay maaaring magdulot ng hindi kinakailangang panik. Sumulyap muli si Soying sa dagat ng dugo, at nalaman niyang napakatahimik pa rin ng dagat ng dugo. Kaya, magpadala ng isang tao upang tumingin sa paligid upang makita kung may iba pang mga dahilan. Nang marinig ang mga salita ni Soying, ang mga nasasakupan na may salungat na opinyon ay biglang nagpakita ng bahagyang ngiti. Ang mga salita ng matanda ay hindi bababa sa nagpakita na ang bigat ng taong iyon ay hindi masyadong itinaas sa ilalim ng kanilang pagsalungat. Hindi nagtagal, nagsimulang maghanap sa paligid ang ilang pangkat ng mga lalaking nakaitim. Pagkaraan ng ilang sandali, isang grupo ng mga lalaking nakaitim ang tumakbo pabalik, magulat sa mga matatanda, nakakita kami ng maraming mga gumugulong na bato na nahuhulog sa paligid. Rolling Stones, Elder, alam ng lahat kung ano ang nangyari sa ating Dragon Veins. Masyadong mabangis ang labanan sa pagitan ni Han Sanchen at ng Blood Turtle kanina. Sa ganoong kapaligiran,
Normal lang talaga na mangyari ang mga airwave at pagsabog, matter. Siguro may sumabog kanina, pero masyadong malaki ang lugar, at baka maluwag ang ilang mga bato at katulad nito, pero hindi agad natamba. Ang mga subordinate ay sumasang-ayon din sa pahayag na ito. Agree din kami. Hindi agad pumayag si Sui Ying, at lumingon sa maingat na nasasakupan, gustong marinig ang kanyang opinyon. Alam din ng nasasakupan na siya ay napakahusay, at sa katunayan, malamang na siya ay masyadong maingat, kaya't maaari lamang niyang iyuko ang kanyang ulo, ang subordinate na ito ay hindi nag-aalis nito. Dahil halos pareho ang opinyon ng lahat, hindi na nagsalita pa si Sui Ying, tumango, at oras na para magpatuloy. Biglang dumating ang mas marahas na pagyanig. Kung ikukumpara sa nauna, halatang mas marahas at mas tumagal ang pagyanig sa pagkakataong ito. Sa sandaling ito, agad na sumabog ang mga tao. Dahil kung ang napakaikling pagyanig ngayon ay maipapaliwanag ng ibang mga pamamaraan, kung gayon ang agos na tulad ng mahabang pagyanig ay halatang imposibleng mabuo ng mga katulad na pagguho ng lupa. Ito ay talagang isang shock, at kahit na maraming mga tao ay hindi makatayo dahil dito. Kaya, ang buong bagay ay malinaw at nakalilito sa parehong oras. Ano ang panginginig ng boses na ito? Bukod dito, ang mas nakakatakot ay maaari na nilang kumpirmahin na ang mga shocks na ito ay talagang lahat ay nagmula sa dagat ng dugo. Ang lahat ng mga mata ay lumingon sa dagat ng dugo. Gayunpaman, sa dagat ng dugo, ang katahimikan ay nakakatakot pa rin. Kalmado ang hangin at tahimik ang dagat. Ano ba talaga ang nangyayari? Sa pagyanig, labis na nagulat ang lahat. Talagang hindi nila maintindihan na ang dagat ng dugo ay napakatahimik, ngunit ang panginginig ng boses ay napakalaki. Hindi nagsalita ang isang grupo ng mga tao, at isa-isang naglakad sa gilid ng Blood Sea, tahimik na pinagmamasdan ang lahat ng galaw ng Blood Sea. Ang dagat ng dugo ay kalmado. Kaya lang, ang hindi alam ng lahat ay sa ilalim ng kalmadong hitsura na ito, ang talagang nakatago ay isang nakakagulat na alon. Sa ilalim ng ibabaw ng dagat, napanatili pa rin ni Han Sanchen ang paninindigan na nakikipagkompetensya sa dugong pagong. Gayunpaman, ngayon ay mayroon na lamang siyang isang kamay na lumalabas sa tubig upang labanan ang pagong ng dugo. Samantalang ang ibang parte ng katawan niya ay lumubog na sa ilalim ng dagat. Ang ilalim ng dagat ay ganap na gawa sa malalaking bato, ang layunin nito ay upang maiwasan ang pagkalat ng dugo ng dagat ng dugo, kaya ang bato ay napakalakas. Ngunit kahit na may ganoong kalakas na bato, hindi pa rin ito kayang labanan ang katawan ni Han Sanchen. Masasabi lang na si Han Sanchen lang ito. Kung ibang tao, natatakot ako na baka nadurudge na siya sa ganoong kabigat na pressure. Ang dugong pagong ay tahimik sa dagat, ang mga mata nito ay bahagyang nakapikit, at matagal. Nang nawala ang anumang ekspresyon ng pagsusumikap, sa lupain ng dagat ng dugo, ito ang pinakamakapangyarihang nilalang sa sarili nito. At kung siya ay nasa dagat ng dugo, kung gayon ang kanyang lakas ay magiging mas hindi mauubos. Sa makatuwid, mas madaling makitungo kay Han Sanchen sa oras na ito, ngunit ito ay kasing simple ng pagdurog ng langgam hanggang mamatay. Gayunpaman, kahit na si Han Sanchen ay isang langgam, tiyak na siya ang pinakamahirap na langgam. Hindi siya patay. Kahit na ang dagat ng dugo ay mabaliw na umaatake sa kanyang katawan, kahit na ang dagat ng dugo ay lumalamon sa kanyang lakas, mahigpit pa rin niyang binabantayan ang kanyang huling teritoryo. Ang Five Elements Godstone ay bahagyang lumiko sa ilalim ng dagat, gamit ang lahat ng kapangyarihan nito upang tulungan ang may-ari na makabawi mula sa pinsala. Ang hindi masisira na misteryosong baluti at iba pang protection na artifact, kasama ang Quartet Celestial Beasts, ay mahigpit ding lumalaban. Binalot din ng Jade Light ng Seventh Spirit Monkey ang katawan ni Han Sanchen. Lahat sila ay nagpapakita ng kanilang lakas sa oras na ito, na ginagawa ang huling mahigpit na pagtutol. Dahil na rin sa kanilang paglaban sa sarili kung kaya't ang mga nakagugulat na alon ay nangyayari sa kalmadong seabed sa mga oras na ito, at ang dalawang puwersa ay patuloy na nagbabanggaan sa isa't isa. Tahimik ding ipinikit ni Han Sanchen ang kanyang mga mata sa ilalim ng bato. Ngunit kung may naririto sa oras na ito, magugulat silang malaman na kapag ang lahat ng artifact ay kusang nagpoprotekta sa Panginoon, si Han Sanchen, na siyang Panginoon sa oras na ito. Ngunit ginagawa niya ang mga gawa ng isang alibughang anak. Sa madaling salita, ang taong ito ay ganap na nakahiga.
Hindi lamang niya inilabas ang napakalaking tunay na enerhiya upang suportahan ang mga artifact na ito upang magkaroon sila ng mas malaking papel sa pakikibaka, ngunit ang taong ito ay patuloy na naglalabas ng tunay na enerhiya sa kanyang katawan. Sa madaling salita, alam ng taong ito na nilalamon ng dagat ng dugo ang kanyang lakas, kaya hindi lamang siya hindi lumaban, ngunit sinubukan niya ang lahat ng kanyang makakaya na palayasin ang lahat ng tunay na enerhiya sa kanyang katawan. Sakto naman na sinipsip mo ako, okay, para mas gumanda ang pagsipsip mo, I decided to cut myself open and higop it for you. Hindi lamang ito nakatulong sa kanyang mga depensibong artifact na lumaban kahit kaunti, ngunit direkta siyang kumilos bilang isang taksil sa kanyang sarili at tinulungan ang pag-atake ng kaaway sa halip. Bigla na lang, unti-unting lumabo ang ilaw ng mga artifact ni Han Sanchen. Walang paraan, sino ang gumawa sa kanila ng isang cheating master. Bagamat hindi iminulat ng Blood Turtle ang mga mata nito, naramdaman talaga nito ang paggalaw ni Han Sanchen. Sa sandaling ito, hindi niya maiwasang mapangiti ng bahagya. Malinaw na sumuko na si Han Sanchen sa kanyang pagtutol at kusa pa siyang naghahanap ng kamatayan. Kahit na ang pag-uugali na ito ay tila medyo kakaiba, ito ay talagang hindi maunawaan. Pagkatapos ng lahat, sa ganitong uri ng kapaligiran, ang sinuman ay ipanganak lamang sa isang estado ng walang katapusang kawalan ng pag-asa at depresyon. Sino ang makakatagal dito? Kung mas magpumilit ka, mas masakit ito. Sa makatuwid, ang pag-uugali ni Han Sanchen, sa mga mata ng pagong ng dugo, ay para lamang palayain ang kanyang sarili mula sa dagat ng pagdurusa sa lalong madaling panahon. Walang kakaiba. Gayunpaman, kung alam niya ang kaunti pa tungkol kay Han Sanchen, malalaman niya na tiyak na hindi si Han Sanchen ang uri ng taong susuko sa kanyang sarili. Kahit alam niyang mamamatay na siya, siguradong ang lalaking ito ang lalaban bago siya mamatay. Dapat may dahilan para gawin niya iyon. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!